May isang sod sa Biblia na winasak ng Diyos sa isang iglap. Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa kasamaan na umabot hanggang langit. Ano nga ba ang nangyari sa Sodoma at Gomora? At bakit umabot sa puntong pinabagsak ito ng Diyos? Sa kapatagan malapit sa Jordan, matatagpuan noon ang dalawang lungsod na kilala sa kasaganaan, Sodoma at Gomora. Maunlad ang kanilang pamumuhay. Masagana ang lupain, maraming kayamanan. Ngunit sa likod ng kanilang karangyaan, may nakatagong matinding kasamaan. Habang yumayaman ang lungsod, unti-unti ring lumalim ang kanilang paglayo sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kapaladuan, kasakiman, at kawalan ng awa. Ayon sa kasulatan, napakatindi ng kanilang kasamaan na ang daing labang sa kanila ay umabot sa langit. Ngunit may isang taong naninirahan doon, si Lot, pamangkin ni Abraham. Sa gitna ng lungsod na puno ng kadiliman, sinikap niyang manatiling matuwid. Isang gabi, dumating ang dalawang anghel sa anyong tao. Tahimik silang pumasok sa lungsod at sinalubong sila ni Lot. Agad niya silang pinatuloy sa kanyang tahanan dahil alam niyang mapanganib ang gabi sa Sodoma. Ngunit hindi nagtagal, isang galit na karamihan ang pumalibot sa bahay, punong-puno ng kasamaan. At doon, ipinakita ng lungsod ang tunay nitong kalagayan. Biglang kumilos ang mga anghel. Nagluwanag ang bahay at nabulag ang mga taong nasa labas. Pagkatapos, binalaan nila si Lot. Tumakas na kayo, huwag kayong lilingon, sapagkat gigibain na ng Diyos ang lungsod. Madaling araw, tumakas si Lot kasama ang kanyang pamilya. Mabilis ang kanilang pagtakbo. Mabigat ang kanilang dibdib. Sa likod nila, unti-unting nagdidilim ang kalangitan. Ngunit habang tumatakbo, lumingon ang asawa ni Lot. Isang tingin lamang, isang sandali ng pagkapit sa nakaraan, at agad siyang naging haliging asin. At mula sa langit, bumuhos ang apoy at asupre. Nilamon ng apoy ang Sodoma at Gomora. Ang dating maunlad na lungsod, naging abo. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa parusa. Isa itong paalala na ang kasaganaan ay walang saysay kapag ang puso ay malayo sa Diyos. At minsan, ang pinakamapanganib na gawin ay ang lumingon pa sa bagay na dapat nang iwan. Kaya marahil, ang pinakamahalagang tanong ay ito: may mga bagay ba sa ating buhay na pilit nating nililingon kahit alam nating dapat na natin itong bitawan? Sapagkat minsan, ang pagliligtas ay nagsisimula sa hindi paglingon.